Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin lahat ng membro at nagiging part at nagjo-join sa Redeemers Movement, lalo na sa mga gatherings natin online at sa mga face-to-face gathering natin sa mga micro-churches. So binabati ko po yung lahat ng mga leaders natin and yung mga members ng mga house churches. Salamat rin po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Natutuloy po natin yung ating 7 Marks of a Healthy Family Special Devotional Seminar. So, na-cover na po natin yung culture. Dapat sinishape natin yung kultura natin. Meron tayong culture of love, respect, and obedience. And we talk about communication, safe environment. We talk about community, meaningful moments together. And then, we talk about finances, cash, team stewardship, and financial freedom. And commitment, family devotion, discipleship. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay conflict resolution. Paano ba tayo mag-away? Meron po tayong tinatawag na Christ-centered approach. So sa pag-aaway natin, dapat meron pa ring goal and that the goal of conflict is to glorify the Lord. So we can fight for the glory of God. Yan po yung pinaka-essence na pag-aaralan natin ngayon. No? Pwede kayo mag-away, mag-asawa, anak, magkakapatid, na ang ending kapurihan pa rin ng Diyos. So yung pag-uusapan po natin ay magmumula po sa Colossians chapter 3 verse 17. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas o sa Colossae, "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama." Now, ito po ay verse 17. Maganda po na makita natin yung nauna at saka yung mga sumunod na mga talata. So, ito yan, verse 17, no? Yung mga naunang talata rito, ito ay patungkol sa living as those made alive in Christ. Ibig sabihin, magkaroon na kayo ng bagong pananaw, bagong pamumuhay na naayon sa isang tao na muling binuhay ng Diyos, no? Tapos, dito po sa verse 13, makikita niyo po, "Bear with each other and forgive one another." So, sa buhay pamilya, no, kailangan talaga ng pagpapatawaran. Kung meron kayong sama ng loob, sabi dito, "If any of you has a grievance against someone, then forgive as the Lord forgave you." Ay, magpatawaran kayo kung paano tayong pinatawad ng ating Diyos, ng ating Panginoon. And verse 15, sabi dito, "Let the peace of Christ rule in your hearts." Hayaan niyo ang kapayapaan ng Panginoon Kristo ang maghari sa ating mga puso. And then verse 17, ito yung pinakatalata natin. "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him." At yung kasunod po nito, patungkol na sa pamilya. "Wives, submit yourselves to your husbands. Husbands, love your wives. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." So, ayan na, fathers, and then mga slaves, mga kasambahay. So, basically, ang ginagawa ni Apostol Pablo rito, tinuturuan yung mga Colossian believers, paano yung asal nyo dapat para sa towards one another, paano kayo dapat makitungo sa bawat isa. So, dito po yung pag-usapan natin patungkol sa conflict. So, ito po yung pinakaunang katuruan natin. No? Conflict must have a common goal. Ano ba yung goal ng conflict? Yung goal po ng conflict is to improve our relationships. Pwedeng sa mag-asawa, no? Wag mo natin pag-usapan yung mga mabibigat na conflict. Yung nagtaksil yung si lalaki o si babae, things like that. Pag-usapan muna natin yung conflict because of differences. Kasi yan yung pinaka-normal na nangyayari sa atin araw-araw. Nag-aaway si lalaki at si babae, yung anak sa magulang. Kasi nga mayroong mga differences, personality differences, may differences in terms of values. Now, conflict must have a common goal. Ano yung goal ng conflict? Ang goal po niyan i-improve yung relationship. Kaya nagko-conflict, kaya nagkakaroon ng friction, kaya nagkakaroon ng bangayan, kasi merong dalawang magkaibang tao na magkaiba ang ugali, hindi magkasundo. So, sa conflict po, nagkakaroon ng adjustment. Natututunang mag-adjust ng dalawang parties, no? Dahil mahal kita, dahil mahal mo ko, nagko-conflict tayo, mag-a-adjust tayo sa isa't isa. Now, pakinggan niyo po ito. Ang isa sa mga goals ng conflict is to lessen fights. Kaya isipin niyo po, no, yung mga bagong mag-asawa, sila yung madalas mag-away. Kasi total strangers, no? Naging mag-asawa.
talagang puro away yon. Yung first 2 years nyo siguro, bangayan kayo ng bangayan, no? And then later on, habang nagtatagal kayo, nagkakakapaan na kayo, alam nyo na yung ugali ng isa't isa, nalilesen yung mga away. So, one of the goals of conflict is to lessen our fights. Mabawasan yung away. Bakit? Kasi sa conflict, nakikilala natin yung isa't isa, at sa conflict, natututunan natin mag-adjust sa isa't isa. So, kailangan lang may common goal. Number 2, conflict must be settled in Christ. Ito na. Hindi lang may common goal, dapat merong common ground. Meron kayong common goal to improve relationship, yung common ground nyo, si Kristo. Kaya napakahirap maging mag-asawa kayo tapos yung isa hindi mananampalataya. Kasi ang hirap hanapin ng common ground eh. Pag may common ground kayo, si Kristo yung common ground nyo, meron kayong pook tagpuan. Magtatagpo kayo sa korte ng Panginoong Jesucristo. Yung relationship kasi pag Kristiyano kayo, it's not about the husband, it's not about the wife, it's all about the Lord Jesus Christ. He is the center of relationship. Kaya pag nagtagpo kayo, yung tagpuan nyo, yung Korte Suprema ng Panginoong Jesucristo, ano ba yung godly, ano ba yung makadiyos, ano ba yung nakakalugod sa Panginoong Jesucristo, ay yung tamang desisyon, ay yung tamang mangyari. Now, conflict must not be selfish. It's not about the husband, it's not about the wife. Yan ang pangit sa pag wala kayong common ground. Pag hindi kayo parehong Kristiyano or hindi Kristiyano yung isa, walang takot sa Panginoong Jesucristo, ang hirap nagiging selfish yung conflict. Nagiging it's about me. Kulang yung attention na binibigay mo sa akin, kulang yung pagmamahal, kulang yung respeto, kulang sa time. Things like that. Pero kapag kayo Kristiyano, meron kayong common ground, may common goal kayo, tapos may common ground, masisettle niyo yung mga issues niyo sa Korte Suprema ng ating Panginoong Jesucristo. Yung relationship, maunawaan natin na this is not about me, this is not about you, it's all about the Lord Jesus Christ. He's the author and giver of relationship. And number 3, conflict must end for God's glory. Yung conflict po, dapat nagtatapos yan, natutuldakan yan. And actually, biblically speaking, yung away, lalo na sa mag-asawa, so, syempre applicable yan sa buong pamilya, mga magkakapatid, ang away po, dapat isang buong magdamag lang. Huwag mo nang palulubugin yung araw at itutulog ninyo yung inyong away. Okay? Ang pinaka-biblical talaga, magkasundo kayo bago matapos yung isang buong araw. Conflict must end. Meron talagang hangganan, may katapusan yung conflict. At the same time, double meaning po ito, conflict must end, dapat ang dulo ng conflict, glory of God. Kasi kapag ang conflict, hindi nagtapos sa kaluwalhatian ng Panginoon, yan po ay sa dyablo, no? Conflict na disenyo ng dyablo na talagang nagpapasama at nagpapapangit ng relationship. So, pag merong dalawang tao, yung isa may kasalanan, yung isa ginawa ng masama, pag natutunan nilang mag-apologize, magpakumbaba, magpatawaran, sa nauuwi sa kaluwalhatian ng Diyos. Sasabihin ni Lord, tagumpay na naman ako sa dalawang ito. 'Di ba? Kaya yung conflict dapat nauuwi sa kaluwalhatian ng Diyos. So remember that, mga kapatid. Kung gusto niyo mag-ayos yung inyong pamilya, tandaan nyo, yung conflict sa family, dapat nauuwi yan, yung dulo niyan, kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi dapat selfish na puro akin, puro favorable sa akin. No, wag tayong maging selfish sa ating mga conflicts. Dapat ito mauwi sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Now, application number 1. Fight with a common goal. Maganda ang gawin niyo po, no, kung kayo mag-asawa, or meron kang, kahit sa girlfriend, boyfriend, applicable to sa magkakapatid. Pero kung kayo mag-asawa, or engage kayo, lumabas muna kayo, mag-date muna kayo, no? Tapos pag-usapan niyo tong devotion na to, no? Best case scenario yan, pag-usapan niyo yung devotion na to. Pag-usapan niyo yung fight with a common goal. Ano bang goal natin pag mag-aaway tayo? Okay, ang goal natin is to improve relationship. Let's stick to that. Ang goal natin, kailangan mauwi ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang goal natin, malesen yung ating mga away, so we need to adjust sa isa't isa. Kasi kailangan talaga yun babae, lalaki, magkakapatid, buong pamilya, kailangan talaga ng adjustment para magkaroon ng maayos at matiwasay na pamilya. So, fight with a common goal. So, bukod doon, meron kayong common ground. So, fight within biblical rules. Pag nag-date kayo ng asawa mo o engaged sa, if you're engaged or girlfriend, boyfriend,
settle nyo na to. You fight within biblical rules. Isipin nyo, pag nag-away kasi dapat, importante yung rules eh. Yung boxing may rules. MMA may rules. Yung fencing may rules. Grappling may rules. Pero isipin nyo, pupunta ka sa ring, walang rules. Boxing yung laban eh, pinagsisipa mo yung, okay, pinaghampas mo ng baseball bat. Meron talagang rules. At tayo bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, yung rules natin, Bible. Now, pag inaral mo yung Bible, ano ba yung mga rules ng fighting sa Bible? You have to do it out of love and respect, no? Kaya maganda kayo ang mag-usap, no? Pag-usapan nyo as a family, paano ba dapat tayo mag-away? Okay, pag nag-away tayo, walang magtataas ng boses. Oh, that's rule number 1. Di ba napakaganda kung isa-settle natin na gano'n, no? Nagsiset tayo ng rule na biblical. Bawal dito sa pamilya na to na mag-aaway, tumataas ang boses. Kaya nakakahanga yung mga mag-asawa na kapag nag-aaway, hindi halata ng mga anak kasi nakaupo lang doon sa sala, nakaupo lang doon sa, sa magharap sila sa table, nag-uusap lang sila, pero nag-aaway na. Kasi may rule na sinet na biblical. Bawal magsigawan. You have to talk to the other person with respect, no? And by the way, kapag nag-aaway yung mga tao, lalo na mag-asawa, nagmamahalan sila, kaya sila nag-aaway because of love, because of concern. Pag yung asawang lalaki, hindi na inaaway ng asawang babae, wala nang concern yung babae doon. Hiwalayan na yung kasunod doon. Pero hanggat inaaway ka ng asawang mong babae, mahal ka pa niyan at concerned pa siya sa relationship nyo. Kaya maganda yung mga conflicts. Mabasa natin ng husto. Ba't ba tayo nag-aaway? Madalas na reason yan, nag-aaway kayo because you love one another. Nag-aaway kayo because you are concerned sa relationship na yun at gusto nyong maging maayos at mas maging matiwasay. Kaya napakahalaga, when we fight with a common goal. We fight within biblical rules. Hindi yung lumalampas tayo sa mga rules ng Biblia. Kaya merong Christ-centered approach. Kailangan sa away nyo, you're thinking of the Lord Jesus Christ pa rin eh. Christ-centered. Kailangan yung away nyo nakakalugod pa rin sa ating Panginoong Jesucristo. So number 3, fight for the glory of God. Pag nakikipag-away tayo, kailangan ang dulo niyan, kaluwalhatian ng Panginoon. Kailangan maayos yung relationship nyo. That's one of the goals of fighting. Mas ma-improve yung relationship mo, mas ma-lessen yung mga away nyo. Kasi pag nag-aaway kayo, pag may conflict, merong adjustment na mangyayari. And habang nakapag-adjust kayo sa isa't isa, kumukonti ang inyong mga away. At because of that, mas nag-glorify si Lord sa inyong relasyon. Bakit? Natututunan nyo magparaya sa isa't isa. Natututunan nyo magpatawaran. Natututunan nyo, minsan kailangan talaga natin i-give up yung pride natin. Nakakalugod yun sa Panginoon. That's why when we fight, we're thinking of the glory of God. Remember, conflict is not about you or me, about the son, the daughter, or the husband and the wife. Conflict is for the glory of God. Kailangan mauwi yan sa kaluwalhatian pa rin ng Panginoon. Kung gusto mo na yung pamilya mo, pinaghaharian ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Again, balikan nga natin yung talata kaninang binasa natin. No? Verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Rule po yan sa church at sa mga pamilya. Hayaan natin ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ang maghari sa ating mga puso. And whatever you do, whether in word or deed, maging sa pagsasalita natin, o sa mga pagkilos natin, dapat ito ay ginagawa natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. That's the Christ-centered approach to conflict. So napakaganda po, no? Alalahanin natin for sure, no, mga mag-asawa diyan, magkakapatid, mga magulang sa anak, mag-aaway kayo. Pwede ngayon or bukas. It's just a matter of time. Remember, when you fight for the glory of God. You fight within biblical rules. Magrespetuhan kayo. Anak, huwag kang sasagot sa magulang ng pabalang. You still honor your parents. Now, para po sa ating discussion, on a scale of 1 to 10, how would you rate your family in terms of how loving and respectful they are in dealing with conflicts? Gaano ba kayo ka-respectful, ka-loving kapag meron kayong mga conflict? What are your strengths and weaknesses in this area? Number 3, how will you improve your fights for the glory of God? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups, sa ating mga pamilya, at samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Heavenly Father, we come before you seeking your wisdom in our conflicts.
Help us to approach every disagreement with a common goal rooted in your truth, desiring unity and understanding. May we seek resolution in Christ, allowing His peace to guide our hearts and minds. Teach us to settle our differences with love and grace, always remembering that our ultimate aim is to bring glory to your name. Let every conflict we face be an opportunity to grow closer to you and to reflect your love to others. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Imelda. Ate Mels, thank you very much. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.